Ako ay nakikidalamhati sa mga pamilya ng naiwan at tayo po ay nananalangin din dun sa mga sugatan pa. Mhm. Nakakalungkot ito dahil ako ay produkto ng isang public high school system. Mhm. Ang mother ko ay isang public school teacher. Kaya nakakalungkot na it can happen pala to Yeah. anyone na probably I'm quite sure may lapses dito sa security dahil paanong nakalusot ang ganong firearms sa eskwelahan na supposedly healthy, safe, Mm. and relevant yung environment para sa learning. Yung mga ganitong nakakalusot ay talagang dito ay may breaches sa security measures. Mhm. Attorney Francis, knowing the suspects are minors, age 15 and 14, kasi alam naman natin ngayon na yung mga bata napaka na broad ng mag-isip. Yung anak ko nga nung sinabi ko sa kanya yung pangyayari na merong dalawang minors yung namaril sa loob ng eskwelahan, ang una niyang tanong sa akin, paano yun ma? Eh di hindi sila makukulong kasi mga minor de edad sila. Ano yan, grade 6 yung anak pa natin. Ganyan kaagad yung natanong niya at yung alam na nila na kapag minor, parang exempted na sa batas, attorney. Dalawa ang pag-categorize natin dyan kapag ikaw ay eksaktong 15 sa araw na ginawa mo ang krimen o pababa, meaning to say paatras ng 15 years. Meron tayong criminal exemption doon. Yan yung typical na nire-raise natin kapag tayo din nakaka-handle ng mga ganyang involved, ang mga CICL, ay talaga pong exempting po yan. Maiiba po ang sagot natin kapag pataas po sa 15 years ang edad ng nasasangkot na CICL kasi dinedetermine po dito yung discernment. Ito po ang pinapatunayan ng prosecution na may awareness yung bata, mayroon siyang knowledge ng consequences dahil hindi naman yan manghihiram ng baril. Ewan ko kung pinuslit ba niya, hiniram daw niya, hindi pa tapos ang fact finding. Yan yung mga elemento ng discernment, meaning to say, meron ba siyang nasa tamang pagpaproseso ba siya ng pag-iisip niya dahil hindi naman po dahilan yung pagiging minor para masabi mo na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. In fact, naalala ko nung mga ganyang edad ko din, meron din naman talaga tayong mga kalokohan. Yun lang, papatunayan na po yun ng prosecution. Kaya tama yung statement na yan na meron po talaga kasing batas na nag-exempt sa mga 15 below from criminal liability. However po, sila po ay isasubject sa tamang DSWD intervention. Binibigyan po sila ng mga programa. Minomonitor po sila ng korte kung sila po ay tumutupad dun sa i-prescribe sa kanila na programa para maayos yung kanilang buhay at maibalik po sila, ma-integrate po ulit sila sa society kasi napakahinos po nung nangyari at nandun po yung kahihiyan o yung guilt na mai-instill sa kanila. So, Attorney Francis, sa sinusunod na batasa ngayon, ano yung pagdadaanan nitong dalawang mga minors po na suspect? Especially, kasi di ba yung isa 15 and yung isa 14 years old? Yung nasa 14, siya ay isa subject sa intervention. Okay, kung saan na bibigyan siya ng sapat na program at tawag dito intervention mula sa DSWD. Yung namang si 15 pataas na nasa discernment, suspended sentence po ang tawag po dyan. So in between po, sila po muna ay ilalagay sa facility ng DSWD. In fact, yung 14 below nga, hindi pa siya immediately pwedeng pakawalan kasi i-determine pa yung edad niya sa pamamagitan ng pagpuprove. At saka constantly po, sila po ay minomonitor ng ating mga CICL social welfare officers. So, pag mananatili po sila sa pangangalaga po ng DSWD and kapag naabot po yung legal age, saka sila po dadalhin sa isang regular facility, attorney? Tama po, bibilangin na lang po yung pinagstay niya doon, isasama po siya doon sa pag-compute. And meron po tayong mga designated po na mga CICL facilities kung saan doon po sila nilalagay kasi pwede din po silang mag-aral doon, pwede din po sila na, kumbaga, i-rehabilitate po sila, kung so to speak ganun po yung konsepto nun. Pero at the same time, binabalik din po yung kanilang disiplina at pinapaunawa po sa kanila yung consequences po ng kanilang ginawa. And in between po sila po ay
uma-appear po sa korte para po sila ay matutukan at ma-report po sa hukuman ang kanilang progress update. Talaga pong strictly monitored po ang kanilang mga galaw at bawal po silang tumakas doon.